Magandang araw mga kababayan, magandang araw mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagtangkilik at pagsuporta na lumawak po at lumakas ang ating viewership sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw ito pong special treatment na itinutulak ng Kamara de Representante, mga alipores ni Marcos at Romualdez, para gawing testigo, di umano, very significant witness nila itong si Ramil Madriaga, na alam naman po natin ay nakaharap ito ngayon o maharap sa kasong kriminal, partikular na po ang kasong kidnap for ransom. At according to the former chief PNP, nung siya pa po ang nakaupo bilang pinuno ng Philippine National Police, si General Benji Acorda, ang Madriaga Criminal Group ay isang organized crime group na nag-i-engage sa kidnap for ransom, gun running, and even sa drugs. At ang pinuno nila ay si Ramil Madriaga. So hindi po kapanipaniwala na ang Vice President Sara Duterte ay makikipagkaisa, gumawa ng anumang hakbang pangkooperasyon upang di umano ay maging bahagi ng kanyang staff and operations itong Ramil Madriaga, di po ba? Hindi ganoon ang karakter ni Vice President Sara Duterte, even ni former President Rodrigo Duterte. At pangalawa, malinaw na rin po na ang scriptwriters at ang mga orchestrator-operators ay sila Trillanes at sila De Lima ayon sa mga lumalabas na balita. At ang nag-check nga ng final affidavit nito ni Madriaga ay walang iba kundi si Laila De Lima din po. Nang siya ay nagbigay ng kanyang mga suhestyon kung papaano aatakihin ang Vice President Sara Duterte. So by all indicators, bayaran at pakawala po nila ito si Madriaga. At ngayon, ginagamit nila na ito daw ang kanilang very significant o parabagang star witness nila, di umano, laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang isasangkot nila ito ang nakaharap sa mga patong-patong na kasong kriminal na si Madriaga para ipagbigyang diin o pagdiinan niya na si Sara Duterte ay nangontrata sa kanila para sa gun for hire operations. Mukhang doon papunta ang kwentong kotsero na ito, no? Just because may picture daw na kasama ni Sara Duterte itong si Madriaga. Sinagot na rin po ito ng dating commander ng or pinuno ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Lacheca. At ang sabi ni Colonel Lacheca, hindi po ganyang uri ng tao. At hindi ganyan po magkaroon ng vetting process o mag-check at mag-selection ng pwedeng maging bahagi ng tinatawag po natin na security team for the Vice President. At mas kapanipaniwala po itong si Colonel Lacheca dahil naging commander po ito ng Vice Presidential Security Group. At ang training po nila ay isa po dyan ang mahigpit na intelligence background check tungkol sa pagkatao at mga background ng mga gustong maging bahagi o nag-a-apply na maging bahagi sa security team ng Vice President. So, hindi po natin pwedeng pabayaan na lamang itong mga hakbang ni Boy Ngipin, Boy Ngipin, itong si Chel Jokno, na basta-basta na lang po siyang dumiskarte na ipapalipat daw ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa House of Representatives. Aba, okay special treatment special protection. Samantalang yung mga naglalantad ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno, kung tratuhin ay kriminal, kinakasuhan, tinatakot, ini-intimidate, pinapahirapan, pinipirwisyo. Samantalang ito na mayroon pong kinasasangkutan na patong-patong na kasaysayan ng pagiging kriminal at sangkot sa mga criminal operations ayon mismo sa pamunuan ng Philippine National Police, itong si Ramil Madriaga
todo ang proteksyon at todo po ang special treatment dahil gagamitin po nila ito sa tinatawag nilang pagbibigay ng testimonya na alam natin ito ay scripted. Ito po ay binuo ng kasinungalingan na ang nag-orchestrate po walang iba kundi ang mga dilawan, pinklawan groups at pati na rin po ang mga tauhan ni Martin Tambaloslos. So kaabang-abang po kung papayagan ng korte itong kapretsyo at mga palusot na ginawa ni nila Jokno at nila Dilima na ipa-transfer ang custody ni Madriaga sa House of Representatives dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Ha? Nanganganib? Malaking itinuturo ng PNP leadership na ito ay malaking pinuno ng sindikato ng mga kriminal tapos nanganganib ang buhay niya sa loob ng kulungan, parang sanay na sanay man ito. sa tinatawag na buhay ublo, no? Ang colloquial o mga informal terminology sa nakakulong o sa kulungan ay ublo. Baliktad po ng loob, ublo. Sanay dyan si Dilima. Anyway, maliban po dito sa Madriaga story, ito rin po ang naging pahayag ni Terry Ridon at ng mga grupo na ginagamit ni Romualdez para maging attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte at pati na kay former President Rodrigo Duterte. Ano pong binabanggit nila na si Vice President Sara Duterte daw ay hindi nakakaintindi ng batas dahil pwede naman daw na magsampa ng reklamo pero along the process may mga ma-uncover na mga ebidensya o kaya mga testimonya para magbigay linaw at karagdagang suporta sa kaso na inihahabla nila. Mali po yan. Yan ang tinatawag na fishing expedition. Ibig sabihin, wala pala kayong hawak na ebidensya, wala kayong sapat na mga batayan at mga makatarungang basihan, basta lamang ninyo isinampa ang kaso and then to come later, no? Parang installment sa Bombay, pay later. Patingi-tingi, pa isa-isa, habang naghahanap pa ng ano ang mahihilot nila para sa ebidensya, testimonya. Mali po, hindi po pwede yan. Pag nagpunta ka sa korte o nagpunta ka sa isang forum na mag-aakusa ka at wala kang sapat at karampatang ebidensya o hindi mo mapapanindigan at mapapatunayan ang iyong mga inaatake na kaso o reklamo sa isang individual na nais mong kasuhan, idinidismiss ng korte po yan for lack of probable cause or lack of evidence ang mga kaso na ganyan. Pero ang SESTE, itong mga kagaya ni Terry Ridon na dati po ito sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete dahil nga pasaway ito, no? Urban Poor ang komisyon na iyong pinamumunuan, ikot ka ng ikot, travel ka ng travel, no? Sa loob lamang ng 4 na buwan, I think nakapito siyang travel nung siya'y na-appoint noong 2016. Kaya nga sinipa ito ni Pangulong Duterte sa pagiging pinuno ng Presidential Commission for the Urban Poor, itong si Terry Ridon. At mukhang may handler ito ngayon at walang iba kundi sila Romualdez pa rin po. Ang handler nito, parang mercenaryo na rin po ang kanyang operations. Okay? Pangalawa, sa mga balita na ito, maliban pa dito sa Madriaga case at itong kay sino pang isa, kay Terry Ridon, ay nagpahayag na rin po si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa anumang mga sarswela at binaluktot na uri ng kunwari investigasyon at pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na sumagot sa Committee on Justice ng House of Representatives. Nauunawaan po natin yung sentimento ni Vice President Sara Duterte dahil pwede nga po siyang ma-ambush dyan sa tinatawag nating Committee on Justice hearing sapagkat yan po ay parang lion's den na kapag pumasok siya dyan, hindi na niya makokontrol at dudumugin po siya ng anumang mga forma ng pagpapahiya hanggang sa kung ano-ano nang ibabato sa kanya at hindi rin po siya ma-assist
at matutulungan ng kanyang mga abogado. Kaya useless. Alam naman po natin na itutulak nila Romualdez at nila Marcos at susubukan po nila na gagawin nila yan sa Senate Impeachment Court, no, pag napalusot nila. Eh di doon na lang mag-prepare si Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Tama. At ito pa ang mga balita, humihingi si Marcos Jr. ng emergency powers mula po sa Kongreso, which means pareho sa House of Representatives and sa Senate. At ang basihan niya, dahil mayroon po tayong extraordinary situation na kailangang tutugunan ng emergency powers. Wow! Kung kailan pa papasok sa ikatatlong linggo na, ang armadong tunggalian ng mga bansang Iran, Israel at Amerika, saka pa lang naisip ni Bongbong Marcos Jr. na mas mainam sana kung nag-emergency powers para siya, para nang sa ganon ay mapapabilis ang repatriation, mobilization, and ano pa mang kaakibat na mga interbensyon ng gobyerno sa ating mga kababayan na naiipit at naapektuhan ngayon ng patuloy na armadong hidwaan sa mga bansang Israel, Iran at Amerika. Ayun. So what for? Too late the hero. Magtatatlong linggo na po at marami ng mga Pilipino ang nagkusa na lamang maghanap ng pamamaraan na makatawid sila at makalabas sa delikadong area na malapit po sa pinaglulunsaran ng digmaan ng Iran, Amerika at ng Israel dyan po sa may Middle East. Ayan. So kung hindi po lamierda itong gobyerno ni Marcos Jr., edisin sana nung pumutok na ang krisis sa Middle East, alam na niya dapat kung ano ang tamang gawin. Eh hindi eh. Walang alam mga kababayan. At kaya nga ito, nagiging helong talilong tuloy ang gobyerno dahil sa hindi na alam ni Marcos saan patutungo ang kanyang gobyerno dahil wala siyang kategorya ng pagiging decisive, pagiging categorical, and pagiging focused. No? Wala po sa ganyan ang kanyang kategorya. Kaya hindi niya alam na hindi naman niya kailangan mag-emergency powers para magkaroon siya ng mga konkretong hakbang upang harapin ang ganitong uri ng krisis. No? Kailangan lamang po niya panindigan na mayroon pong general welfare ang taong bayan na dapat niyang protektahan under the Constitution. Kaya kailangan, samantalang may krisis pa sa Middle East, ay centralized importation. At gobyerno ang magtatakda ng presyo ng mga distribution ng produktong petrolyo, hindi po idedikta at imomonopolyo nito ng mga monopolistang negosyante sa petrolyo at langis. Kailangan niya po panindigan lang ang General Welfare Clause na pwede po niyang gawin ito upang magkaroon ng proteksyon ang mga mamamayan, centralized importation and regulated distribution of supply. Habang papaliit po ang ating buffer stocks ng supply, kailangan na po natin mag-replenish. Magkaroon ng panibagong mga pagbibigay ng mga alternatibo kung saan tayo pwede kumuha ng supply ng langis, ang presyo ng langis at ang epekto nito sa buong ekonomiya. Hindi po ganon ang decisive action na ginawa ni Marcos na inuna pa niya ang gimmick niya doon sa New York na alam naman natin, junket niya lang yon. Hindi naman siya doon ang pinaka-importanting panauhin, hindi naman siya ang panauhing pandangal doon, subalit pinilit niya sarili niya na pumunta ng New York. Alos 5 araw din siya doon na nagliwaliw, mga kababayan. Instead na asikasuhin niya ang kalagayan ng ating mga kababayang manggagawang Pilipino sa abroad. So ngayon, nagkukumahog siya na mabibigyan daw si Marcos Jr. ng emergency powers for 60 days. Aba. Mukhang ibang agenda nito. Mukhang hindi ang krisis dulot ng hidwa ang armado sa pagitan or among the countries of Iran, the US and Israel. Mukhang iba ang emergency na minamadali ni Marcos. Mukhang nais niyang pabilisin ang pagsupil at pagkitil
ng mga political opposition movement sa Pilipinas. Mukhang doon yun papunta, sabi ng ibang observers. Well, let's give Marcos Jr. still the benefit of the doubt kung kakayanin niyang gawin yan na magkakaroon ng open a la martial law operations ang gobyerno laban sa mga kritiko na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ayan. Mga kababayan, abangan po natin itong Madriaga protection racket na gustong itulak ni Jokno ng grupong Akbayan ng mga hilaw na komunista, supported po ng kanilang Liberal Party group na mga zombies upang gamitin at ihanda ang kanilang Jaran special witness na si Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nire-request po ni Boy Ngipin itong si Jokno na ipalipat ang custody o pagkakakulong kay Madriaga sa House of Representatives. Okay abangan po ninyo ang iba pang mga balita at talakayan with Ka Eric, no? At tuloy-tuloy lang tayo. Ang ating pong hinihingi na suporta, mag-like, mag-share, mag-promote, and then mag-subscribe po at ipatuloy natin na lumalawak ang ating viewership at ang ating subscribers po sa Ka Eric Celis YouTube channel at Ka Eric Jeff Celis Facebook account at pati na rin po sa Bigwas ng Agila. Sa nais tumulong at magbigay ng konting suporta, pero tuloy-tuloy lang po, kahit 10 pesos lang, 5 pesos will do, sa ating GCash line na 0916-308-7710. Uulitin lang po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po, kay Langging ang pangalan. It's not the amount that counts, but it's the sincerity of heart that goes with your support that matters most. Okay? Sa ating mga kababayan po, ay ating palaging tandaan ang habilin dito sa ating mga kinakaharap na mga paghamon kapag kasama nyo po si Ka Eric. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Oy, don't forget may Bigwas ng Agila po tayo with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy, at yan po ay pinopromote din natin, tandem po namin yan nila Ma'am Lorraine Marie Badoy. Muli, maraming salamat sa ating lahat at pagsubaybay. Bye for now. Ito po si Ka Eric.